Pagdating sa pagkain, napakadaling pasayahin ng mga Pilipino. Kahit na ito ay isang high-end na filet mignon, isang cheeseburger, o kahit na ang balot sa kalye, ay kakainin lahat yan ng mga Pilipino. Pero tulad ng lahat ng sibilisadong lipunan, ang kannibalism ay lipas na. Ito ay kasuklam-suklam at wala itong lugar sa mundo ngayon. Tsaka wala namang matinong tao ang mag-iisip na kumain ng kapwa niya. Ang problema lang, hindi lahat ng tao ay matino at paminsan-minsan nakakarinig tayo ng mga nakakasakit na balita ng mga taong kumakain ng kapwa-tao sa buong mundo. Unfortunately, meron din tayong kwento ng cannibalism dito sa Pilipinas. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Narito ang 5 nakakakilabot na Pinoy cannibals. Number 1, Amil Brothers. Marahil isa sa mga pinakanakakatakot na modernong kaso ng kanibalismo sa Pilipinas, ang 3 magkakapatid na kinatay ang kanilang sariling ina hanggang sa mamatay noong February 2014 at pagkatapos noon ay kinain nila ang kanyang bangkay. Ayon sa mga otoridad at mga saksi, ang mga magkakapatid na sina Dante, Paroy at Ibrahim na pawang mga Moro na nagmula sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao, iginapos at tinadtad nila ang kanilang 56 na taong gulang na ina na si Musala hanggang sa ito ay mamatay at pagkatapos ay pinagpiestahan ang kanyang katawan para bang sila ay mga mababangis na hayop. Nang ma-recover ng mga pulis ang katawan ng biktima, ilang mga laman loob at ang mga mata ng biktima ay nawawala. Ayon sa investigasyon, sinabi ng magkapatid na sinubukan lamang daw nilang linisin ang kanilang ina na sinapian di umano ng isang masamang espiritu. Samantala, may mga nagsabi na ang magkapatid ay maaaring nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot nang gawin nila ang pagpatay sa kanilang ina. Ang iba naman ay nagsasabi na ang magkapatid ay nagmula sa isinumpang pamilya. Number 2, Raimundo Fonte. Bagamat konti ang nakakaalam tungkol sa kasaysayan ni Raimundo Fonte, tila siya ay isang taga-tipo ng tuba mula sa Capiz na pumatay sa kanyang katrabaho na si Binliro Liberato gamit ang isang sagwan matapos matuklasan ang biktima na natutulog sa kanyang bangka noong December 13, 1901. Ang bangkay ni Binliro Liberato kalaunan ay natagpuang lumulutang sa isang batis na nawawala ang kanyang bituka, mata, tainga at ilong. Sa kanyang pagkakadakip at kasunod na paglilitis sa harap ng korte militar ng US, inamin ni Fonte ang pagpatay at ipinahayag na kinain niya ang mga nawawalang bahagi ng katawan. Siya ay binitay noong December 19, 1901. Number 3, Eladio Baule. Ang mga kasal ay dapat tandaan bilang isang importante at masayang okasyon. Sa halip, ang pangyayari na ito ay maaalala lamang dahil ang isang bisita sa kasal ay naging bahagi ng menu o handaan sa kasal. Ang nakakatakot na insidente na ito ay naganap sa Nara sa Palawan noong July 17, 2004. Ito ay nagsimula nang magalit ang ama ng babaeng ikakasal na si Eladio Baule matapos aksidenteng mahawakan ng kanyang pinsan na si Benji Ganay ang maselang bahagi ng babae habang nasasayawan. Sa tulong ng kanyang anak at mga pamangkin, hinablot ni Baule si Ganay at dinala sa isang liblib na lugar kung saan nila ito tinaga hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inihaw nila ang kanyang katawan gamit ang kerosene at dahon ng niyog. Pagkatapos ay dinala nila ang inihaw na labi ng biktima pabalik sa okasyon at inihain ito sa mga hindi sinasadyang bisita. Makakatakas din sana sila sa ginawang krimen kung hindi umamin ang kanyang pamangkin sa pulisya. Sinabi niya na sa oras ng insidente, lahat sila ay lasing at napilitan lamang na patayin
at kainin ang mga bahagi ng katawan ng kanilang kamag-anak. Ang nakakagulat na krimen na ito ay nakatanggap ng pandaigdigang batikos dahil sa kakaibang nature nito, at pati ang turismo ng bayan ng Narapadawan ay nadamay. Bilang resulta, ang mga taong bayan ay binansagan na rin bilang mga kanibal. Number 4. Efren Matedios. Isang nakakagulat na kaso ng kanibalismo ang tumama sa tahimik na bayan ng Tabuelan, Cebu noong May 23, 2011 nang ilabas ng isang 29 anyos na si Efren Matedios ang kanyang 6 na taong gulang na pamangkin at kainin ang mga laman loob nito. Iginiit ni Matedios na siya ay inosente at sinabing ginawa lamang niya ang pagkilos upang maiwasan ang bata na maging isang manananggal. Itinanggi din niya na miyembro siya ng kulto o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kalaunan ay inaresto din siya at sinampahan ng kasong murder. Sinabi rin ng kanyang mga kapitbahay na ilang linggo bago ang insidente, hindi sinasadyang nagalit ni Matedios ang isang kilalang matandang mangkukulam sa kanilang lugar na sinumpa siya na maging isang ungo o halimaw na kumakain ng laman ayon sa lokal na alamat. Idinagdag nila na nabigla sila sa pangyayari dahil alam nilang nagdodota si Matedios kasama ang kanyang pamangkin. Ayon sa ulat ng pulisya, nagtaka umano siya matapos tumanggi ang ina ng kanyang pamangkin na matulog sa tabi niya. Bagaman nakatakas ang kanyang ina, hindi naman magawa ng batang babae ang makaalis sa kamay ni Matedios. At nang matagpuan ng pulisya ang katawan ng batang babae, natuklasan nila na ang kanyang mga lamang loob ay inilagay sa isang plato at binuhusan ng asin. Number 5. Norberto Manero Jr. Hindi kompleto ang ating listahan ng mga Filipino kanibal kung wala ang pinakasikat sa kanilang lahat. Kilala bilang Commander Bukay ng kanyang mga taga-suporta at mga kalaban, pinangunahan ni Norberto Manero Jr. ang kinatatakutang grupong Kristiyanong vigilante na Ilaga laban sa mga rebelding Muslim at komunista noong 1970s at 80s. Sa takbo ng kanilang mga kampanya laban sa mga kalaban ng Estado, naging kilala ang grupo dahil sa kanilang pagkahilig sa pagputol ng mga katawan ng kanilang mga biktima at ginagawang mga anting-anting ang mga bahagi ng katawan na iyon. At di umano, kinakain din nila ang ilang bahagi ng katawan ng kanilang napatay na kalaban. Gayunpaman, si Norberto Manero Jr. ang nakakuha ng pinakamalaking kasikatan matapos siyang mapatunayang nagkasala sa pamamaril sa paring Italyano na si Father Tolio Fabale noong April 11, 1985 sa Tulunan, Cotabato matapos nila itong paghinalaan na siya ay isang kasapi ng komunista. Ayon sa mga saksi, matagumpay na napatay ni Norberto Manero Jr. ang Italianong pari sa pamamagitan ng pagtadtad at ikinalat pa ang kanyang utak at kinalaunan ay kinain ang mga bahagi nito. Bagamat nahatulan siya at nakulong sa bilangguan sa loob ng 2 dekada, sa wakas ay nakalabas siya bilang isang malayang tao noong 2008. Mula noon ay namuhay siya ng tahimik at nagtrabaho bilang tagapag-alaga sa mga manok na panabong na dating pag-aari ni Manny Pacquiao. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinyon at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.